Indeed, God is awesome and we stand in awe of God. At dahil dyan, meron tayo dapat tugon. We should be like good soil. At yan ang pamagat ng ating pag-aaral, mabuti, mataba na lupa. Salamat, Panginoon, dahil kayo po ay laging nagmamahal sa amin. Ang dalangin namin, Panginoon, ay lalo kaming matutong magsukli sa inyo ng kabutihan, ng kagandahang loob. At yung mga ginagawa nyo sa amin, Panginoon, magbunga ng maraming mga mabubuting gawa, mabuting pagkatao. At nawa, Panginoon, dahil dito, mapapurihan kayo. Because you are awesome and your works are awesome. So teach us, Lord, to respond positively, to give you back what is due you, to be what we should be and we should become. Kayo po ang siyang mangusap sa amin. Patuloy nyo kami, Panginoong, linisin. Patawarin nyo kami sa aming mga kasalanan at nawa ang iyong kalooban magganap sa aming buhay. Palakasin nyo pong aming katawan. Bigyan nyo kami ng panibagong lakas kahit matagal na't maraming oras na kumikilo sa mga katawang ito. Nawa, Panginoon, bigyan nyo kami ng bagong energy. At ganoon din naman, sharpen our minds so that we can comprehend your message. Give us wisdom to be able to apply this in daily life. Pagalingin niyo po ang aming mga karamdaman ng aming katawan, ng aming emosyon, maging ng aming isip at ng aming espiritu. Hold us by the hand, take us unto another level of understanding, and we ask you, Father, to be the speaker. Kayo po ang mangaral. Kayo at ang inyong katotohanan lamang na isaming marinig. Use your servant only as your instrument. At nawa, Panginoon, pagpapala ang mag-umapaw sa aming buhay at mapapurihan namin kayo. In the name of your Son, Jesus, we pray with gratitude, with thanksgiving. Mark 5:3-8. Now listen, a farmer went out to scatter seed in a field. While the farmer was scattering the seed, some of it fell along the road and was eaten by birds. Other seeds fell on thin, rocky ground and quickly started growing because the soil wasn't deep. But when the sun came up, the plants were scorched and dried up because they did not have enough roots. Some other seeds fell where thorn bushes grew up and choked out the plants, so they did not produce any grain. But a few seeds did fall on good ground where the plants grew and produced 30 or 60 or even 100 times as much as was scattered. Isa ito sa mga parables ng Panginoon. Isa sa mga paraan ng Panginoong Hesus ang pagtuturo is to tell a story. At sa kanyang mga kwento na yon, laging para makuha mo ang leksyon, dapat ay maintindihan kung anong symbolism ng bawat elemento ng storya. Now, parables are not to be overread. Hindi naman kailangang assign na ng bawat bahagi at bawat butil ito ng kahulugan. But one of the best ways to read a parable is to get the main theme, the main ideas, and apply it in daily life. At dito, pagkat ang Panginoon ay nasa paligid ng mga bukid, it's very important to have a very nice understanding of Galilee, where the Lord really ministered. Na dalawa lang naman ang kinakabuhay ng mga tao doon, mangisda o kaya ay magsaka, magtanim, at may mga konting craftsmen, konting mga technicians, pero yun ay konti. Kaya ang mga examples ng Panginoon ng katotohanan usually nagagaling sa mga katotohanan ng pagsasaka, pagtatanim, pangingisda, pang-araw-araw na mga bagay. At dito, ipinakita niya isang napaka-common na eksena sa buhay ng mga taga-Galilee, yung nagtatanim. Sa kanila, ang pagtatanim ay yung hinahagis mo yung mga seeds Scatter it on the ground. Hindi yung isa-isang inilulubog sa lupa, inihahagis. Most of the type of farming that they do. So meron daw isang magsasaka na magtatanim, pero sa daan pa lamang na kanyang landas na tinatahak ay naglaglagan na doon yung mga ibang buto. At alam niyo naman yung landas, di ba? Matigas yan matigas na lupa. Sa dami ng dumadaan, natitiktik yung lupa, tumitigas. So pag may nalaglag dong buto, natural, hindi lulubog. Nando lang sa ibabaw. At ganoon daw ang nangyari. Pagkalaglag ng mga buto doon, ay agad-agad namang dinagit ng mga ibon yung mga buto kasi hindi naman lumubog sa lupa. Nakuha. Meron naman daw na nalaglag habang naglalakad pa siya sa mga bababatong lupa. Alam niyo yung mga malalaking mga bato sa Israel na sa ilalim ng lupa, hindi mo kita na malaking-malaking bato pala yon. At merong mga parang pockets na napupuno ng lupa
na akala mo lupa din talaga, pero mababaw lang yung lupa nun kasi actually bato talaga yun, na nasiksikan lang ng konting lupa sa mga gilid-gilid. Doon nalaglag yung mga ibang buto. Ang bilis tumubo, palibasa may moisture doon, nako-collect ng mga rocks pagka umuulan, pero nung sumikat ang araw, biglang natuyo ang lupa, nagkandamatay din yung mga tumubong mga buto. At meron naman daw na nalaglag sa magandang lupa naman, kaya lang sa kagandahan ng lupang ito ay marami ng ibang tumubo ng mga tinik. At nung naglakihan ng mga tinik na ito, nadaig nila yung size ng halaman na tunay na ba seeds. Kaya buhay man yung halaman, hindi naman namunga, hindi na lumaki, na bonsai na doon, dahil nadaig siya sa agawan ng nutrients at ng sunlight ng mga malalaking mga thorn bushes. And yet, konti daw na seeds ay talagang natanim sa matabang lupa at yun ang tumubo, nagbunga ng marami mga butil pa rin. We're probably talking about grain here, trigo, yung kanilang mga daily staples. At naging times 30, times 60, and even times 100 ang naging bunga na nanggaling doon sa mga buto na yon. Alam na natin ang kwentong ito. Bata pa tayo, napag-aaralan na yan sa mga Bible lessons. At napakahalagang habang lumalago ang ating pananalig at nagkakaedad tayo'y mas nadadagdagan ang pag-unawa natin sa kwento. So, there were these several types of soil. Hard soil along the road. So what happened to the seeds? They got eaten by birds. Walang nangyari. Nasayang lang. There was a type 2 soil, which is rocky ground. The seeds quickly start to grow, but dried up because he did not have enough roots. Parang ningas kugon. Biglang lumaki, bigla ring namatay. And there's this type 3, soil with thorn bushes. Maganda na nga sana, pero may kakumpetensya ka naman. The plants get choked out and they do not produce grain. And finally, the 4th type of soil was good ground, good soil. The plants grow and produce there many times, 30, 60, 100 times. Ang Panginoon naman mismo ang nagbigay ng kahulugan sa mga sagisag at sa mga simbolo sa kwentong ito. Mark 4:14 to 20. At sinabi niya, what the farmer is spreading is really the message about the kingdom, meaning the kingdom of God. Godliness, holiness, eternal life, good ethics for daily living. Lahat ng yun, the kingdom of God. The seeds that fell along the road are the people who hear the message, but Satan soon comes and snatches it away from them. The seeds that fell on rocky ground are the people who gladly hear the message and accept it right away. But they don't have any roots, and they don't last very long. As soon as life gets hard, or the message gets them in trouble, they give up. The seeds that fell along the thorn bushes are also people who hear the message, but they start worrying about the needs of this life. They are fooled by the desire to get rich and to have all kinds of other things. So the message gets choked, it gets choked out, and they never produce anything. The seeds that fell on good ground are the people who hear and welcome the message. They produce 30 or 60 or even 100 times as much as was planted. So the Lord gave the key to unlock the meaning of the parable. The seeds are the message about the kingdom of God. Itong mga tanim na ito, yung mga katuruan tungkol sa kaharian ng Diyos, doon sa kabilang buhay at paghahari ng Diyos sa buhay ng tao ngayon. Kaharian din yun ng Diyos. Yung seeds na yun ay yung mga salita ng Diyos, verses, lessons, teachings from the Word of God na ipinaririnig, itinuturo, ipinapabasa sa mga tao. At kitang-kita natin dito na hinati-hati into 4 ang mga tipo ng taong nakakarinig ng salita ng Diyos. The types of soil are types of people actually. They are types of hearers. At ngayon pa lang, para madali ang pag-unawa natin sa kwento, hanapin natin kung alin tayo sa 4 na uri ng nakakarinig ng salita ng Diyos. Alin tayo sa 4? Number 1, the soil along the road are the people who hear but easily yield the message to Satan. Nakakarinig. Hindi naman sila hindi binigyan ng salita. Napuntahan din sila ng mga seeds.
Pero hindi man lang ingatan, hindi man lang imemorya, hindi man lang tandaan, hindi man lang mag-take notes, hindi man lang mag-review, wala tuloy natatandaan. Kaya sumakay lang ng jeep at medyo kumalog at mabako-bako, nakalimutan na yung narinig. Wala man lamang way, devices para matandaan, maitago sa puso ang salita ng Diyos na nadidinig. Kaya ang daling agawin, naaagaw daw ni Satan. At si Satan ay maraming paraan ng pang-agaw ng salita ng Diyos. Una, para hindi mo maintindihan, ipinaparinig na nga, text ka pa ng text. So talagang hindi mo na maririnig yan. May notes na nga ipinamimigay, di mo pa sinusulatan. Wala kang kabalak-balak tandaan ng lesson, ano? Meron na nga mga verses, hindi pa tingnan uli sa bahay. Tama ba yung verses? Baka may mga mali-mali. Meron na nga kumakanta ng mensahe, ayaw pang makinig kung ano-anong inaatupag, naghahalongkat ng bag, o kung ano-anong iniisip. Gaano karami sa umuupo dyan ang nakakatanda talaga? By virtue of statistics. 1/4. Diba sa kwento ni Jesus? At siguro may basis siya for saying that. So sino yung 1/4 that belongs to group 1? Uuwi, tatanungin ng kasambahay, ano yung lesson? Ewan, tungkol sa lupa, mga bato-bato, yun lang ang natandaan ko. Wala na. Naagaw ni Satan. Sayang naman. Nag-ubos pa ng oras, pamasahe, gasolina para pumunta. So, wala ring nalaman. Pero buti na lang pumunta. Higit mas maraming hindi nagpunta. Hindi dumalo sa Bible study, hindi dumalo sa worship, lalong walang pag-asa yon. Ang pinag-uusapan pa lang dito, yung nagka-chance makarinig, dahil ito namang soil, nalaglagan eh. So type 1 yon. Nawa, walang isa, ni isa dito, na taga-type 1. So tatlo na lang pagpipilian natin. The group 2, the rocky ground are the people who accept it right away. But as soon as life gets hard or the message gets them in trouble, they give up. Yun yung pag nakarig, wow, hallelujah, hallelujah, bless ako, praise God. Yung ganon, yung halos nilalagnat lagi sa pagtanggap. Pero pag pumunta na yung usapan sa tithing and giving, ay absent na, ayaw na. Pag nahirapan sa pagsunod sa turo, ay ayaw ko niya. Huwag na lang, mahirap pala. Ito yung mga tao na ang trato nila sa mga turo sa Bible, parang listahan ng pagkain sa restaurant, sa menu. Titingnan, ito gusto ko to, ito ayaw ko to, ito ayaw ko to, o ito gusto ko to. Pinipili. Gusto lang yung maginhawa, yung madali. Pag mahihirapan na, wag na. Pag mapapagod, wag na. Ito daw yung group 2. Nakarinig, natuwa't nakarinig, umaten ng retreat, naku, biglang hot na hot sa Panginoon. Pero after 2 weeks, wala na naman kasi nagka-problema. And specifically, ang problemang tinutukoy dito mga kapatid, problema sa pagsunod sa katuroan. Parang the price is too high. If you obeyed it, so wag na lang. And the third type of people, the soil with thorn bushes, are people who over-worry about the needs of this life. People who treat the Bible, who treat the kingdom of God, and who treat God as competitors ng kanilang mga pangarap, mga ambisyon, especially materialistic ambition. And because these people give a lot of importance to material things, naturally, only one thing occupies one space at one time, what will happen is they'll prioritize their materialistic pursuit and drop their spiritual growth. The message gets choked out. Natatalo ng tinik. Buhay. Kristiyano pa rin naman. Umaattend pa rin, nandyan pa rin. Pero walang paglago. Walang bunga. Kayo ba yung mga Kristiyanong may bunga? O nandyan lang. Nakakita na ba kayo ng papayang walang bunga? May mga ganun walang bunga pero buhay. So, they never produce any spiritual fruit. Sayang. Buhay lang pero walang anak, walang seed, walang fruit. In other words, walang malang nadala sa Panginoon na another kaluluwa na mananalig sa Panginoon. Wala malamang naipundar na treasures in heaven. Wala malang nagawang mabuti. Walang naidagdag sa kingdom of God.
walang naidagdag sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos, ando lang siya, forever a consumer of God's Word. Kain ng salita ng Diyos. Ipinapanalangin, kinakantahan, sinesermonan, tinuturuan, pero siya naman, hindi man lang makapanalangin para sa iba, walang natuturuan, walang nadadala sa Panginoon. In other words, forever na palamunin, spiritually speaking. At may mga ganon. At ito'y nililino ng Panginoon para suriin natin ang ating mga sarili kung anong uri tayo ng lupa. And then there's the good ground. The good ground are the people who hear and welcome the message. And they produce much spiritual fruit. Pag may turuan, nagfo-focus, nagko-concentrate, nagre-review, nag-aaral, nagse-self-study, gumagawa ng paraan para lumago ang espiritu. Naghahanap ng ministry. Hindi mo kailangang suyuin, ligawan, at ipinagsisiksikan niya ang kanyang sarili para siya magkaroon ng gawain, para siya mamunga. Kasi kung wala kang gawain, paano ka mamumunga? At ito ang gusto ng Panginoon na uri ng lupa. Ikinuwento, hindi para manglibang. Ikinuwento, hindi para mangaliw. Kundi para ang mga tao ay mag-isip-isip at suriin nila kung anong uri sila ng lupa. Naturally, the parable offers very, very beautiful challenges. One is to be a good ground for God's kingdom, God's word. Be a good ground for God's seeds. Yan dapat ang napakalinaw na lesson sa ating lahat. Dapat, sasabihin natin, dapat ako yung type number 4. Dapat mayaman akong lupa. Pag may mga damong tumutubo, bubulutin ko para hindi sila makipaglabanan, para sa sunlight, para sa water and nutrients, at hindi sila yung magwagi. Be a good ground for God's seeds. And how do you do that? Soften your ground, meaning your heart and your mind, to receive its teaching. Kung ang lupa dapat malambot para pumasok yung buto at huwag madagit ng ibon, para maiprotect yung buto habang hindi pa siya lumalabas bilang isang sprout, dapat ang ating ding isip, ang ating puso, pinapalambot natin. Para pag dumapo ang salita ng Diyos, lumubog, magkaugat, mamunga. Paano pinapalambot ang puso? Unang-una, may mga physical ways to do that. A-attend ka ng Bible study, attend ka ng worship. Gumawa ka ng paraan na magiging attentive ka. So kung oras na ng gutom, dapat magbaon ka naman kahit anong makain, nasa bag mo na kainin mo bago ka pumunta sa worship, sa Bible study. Hindi yung ang gusto mo na matapos agad kasi gutom na gutom ka eh. Yun ang nagiging priority ng isip mo. Hinahanda mo yung utak mo, I will attend to be blessed. Therefore, may mga physical requirements yan. Kung kaya na magpahinga bago pumunta para alert ang utak, mabuti. Kung hindi naman kaya, pipilitin mo na pagdating mo ay magfo-focus. Inihahanda mo ang iyong isip. Sinasabi mo, I will take down notes. Dahil sabi nga naman, iba na yung sinusulat, na babalik-balikan mo pa, na pag-aara-aralan mo pa. Kaya nga sinisikap na magbigay ng ganyang mga handout para pwedeng balik-balikan. Tapos alam niyo ba kung bakit may mga handout, mga kapatid? Para gamitin niyo sa pagtuturo. Gaano kaya karami rito? Ang ginagamit talaga yung notes para pangturo. Yung mag-gather ka ngayon ng ilang tao, magtuturo mo na yung lesson, hindi mo na kailangan umimbento na ibang notes, hindi mo na kailangan gumawa. O kung saan-saan yung iba, ikinakalat pa nga dyan sa sahig pagkatapos eh. At madadagdagan pa ang pupulutin mong kalat. Pero may dahilan kung bakit ganyan. At kitang-kita natin agad kung desidido nga ba talaga tayo maging good ground. And yet, kung may kasama kang kumare na pagkapupunta sa church, daldal ng daldal, kalabit ng kalabit, sisikapin mong lumayo sa kanya. Pagka-worship na, mo kumare, diyan ka sa kanluran, ako sa silangan. Para tayo mga anghel na bantay ng 4 na direksyon. Diba? Hindi magkakatabi kayo. Huwag kayong tatabi sa matabil, madaldal, tanong ng tanong, kung ano-ano. Ipapakita yung mga pictures sa kanyang cellphone habang nagwo-worship. E di, magiging anong type of soil kayo nun? Maaagaw. Yung dapat sanay natatanim. So, soften your ground. Isa pa, tanggalin niyo ang mga galit, mga muhi, mga sama ng loob, pagpupunta sa worship o sa Bible study. Para walang sagabal, walang mga damo, walang mga umaagaw ng inyong atensyon at pumipigil
na kayo ay mabless. And don't give up believing in and obeying God's word when conflicts and difficulties come. Huwag tayo maging fair weather Christian lamang. Pag lang madali, pag lang walang problema. Pag dumadating mga problema, mga pagsubok, huwag kayong bibigay at susuko. Alam niyo ba na may mga taong tuwing nagbabalak pumunta sa worship, sumasakit ang ulo? Meron talagang ganun. Meron naman kung kailan ka talaga attend, may lagnat yung anak mo, lagi nagkakaproblema. Hindi tuloy natutuloy. Alam nyo yun, pinipigil ni Satan. Kaya kung ano-ano ginagawa ni Satan na paraan, nakikita ni Satan what works. Ay, hindi naman pala ito natutuloy. Twing! May ganito at may ganon. Lagi ko siyang bibigyan para di siya matuloy. Dapat nakikita natin yung spiritual warfare. That our battle is not against flesh and blood, but against principalities, against spirits in the air. Na kung ang pipigil sa'yo para ka umaten, para ka dumalo, para ka mag-worship, kung ano-ano, pag nakita ni Satan that it works, uulit-ulitin niya. Because it works. So what do? You torture Satan. You frustrate him. Kahit anong hadlang ang ibigay niya, ando pa rin kayo. Yung mga magsasabi, yung gusto ng kumanta sa choir, gustong tumugtog, 3 taon ang sinasabi, hindi pa matuloy-tuloy. Kasi yung magbabalak siyang tumuloy, may hadlang eh. So, click na click ang ginagawa ni Satan. Kaya pinapaulit-ulit. Kung gusto yung makalaya, don't give him victory. Kailangan ng ending, whatever it is, you became a good soil. Nataniman ang salita ng Diyos at namumunga. How else do we soften ourselves? And we make ourselves fruitful? Don't let materialistic temptations make you give up obedience to God's teachings. Yes, may mga kailangan tayong material na bagay. Yes, kailangan natin ang pera. Yes, gusto natin magkabahay. Yes, gusto natin ito. Pero may hangganan kung hanggang kailan ka nagsasacrifice ng spirituality para lang sa material things. Dapat mag-compute ka na kapatid, hanggang saan ako willing. Gaano karaming beses akong willing umabsent sa worship dahil may opportunity kumita ng tipak. Makahalata ka na tuwing worship meron kang tipak, di, puro ganun na lang. Dapat meron kang proportion. Yes, dahil may mga kailangan ako sa buhay. Yes, may mga gagawin ako, pero only up to a point. Hindi ako papayag nang umubos ng buhay ko, umubos ng lakas ko at panahon, mga bagay na pang dito lang sa mundong ito, at di ko naman madadala doon sa buhay na walang hanggan. Para hindi tayo nadadaya kung ano ang tunay na mahalaga. What else do we do? Receive God's word with an open heart and nourish it with obedience and appreciation. When the word of God is being declared, open your heart. And how do you make the word of God bear fruits in your life? Through obedience. Not by just hearing. Sabi nga sa scripture, it's pointless that you hear the word of God and then go away and go on with your life as if you never heard it. Hear the word of God to the point that changes happen in your life because you heard it. That's the way to nourish it. Ang salita ng Diyos na sinusunod, lalong naiintindihan. Pero pag hindi mo sinunod, dahil hindi mo masyadong naiintindihan, sa palagay mo, maiintindihan mo pa talaga ever in your life? Hindi na. Para yung recipe ng cake, recipe ng siopaw, manual ng isang technical gadget, pag sinunod mo at ginamit mo na, lalo mong na-appreciate kung bakit siya ganun ang design. Pag sinunod mo yung recipe, doon mo makita nga, well, it works. At ganun din ang salita ng Diyos. Lalo pag parang ayaw mong sundin mo lalo. Kasi pag ang sinunod mo kapatid, yung kaayawan mo na sumunod, ilalayo ka ng ilalayo nun sa salita ng Diyos. Ang ending, ang layo-layo mo na. Deception yan Maliliit na hakbang, papalayo sa Diyos. Parang hindi mo napapansin, maliit lang. Pero pag sunod-sunod yung maliit na yun, mamaya paglingon mo, ang layo-layo mo na pala. Sumunod. Walk closely after the Lord. And the Word of God becomes beautiful and becomes powerful by appreciation. When you appreciate it, but you appreciate it only after obedience, not before. Hindi mo napapatunayan na masarap ang isang recipe hanggang hindi mo talaga niluto sa ganong paraan at natikman at nakain. Kaya kailangan appreciate it by obedience. And of course, you nourish it with ever-deepening understanding. Huwag kang makontento sa konting alam. Sobrang lawak, lalim, taas ng karunungan ng Diyos
na pag hindi mo nilaliman, tinaasan at nilawakan ng kaalaman mo, mananatiling konti lang ang pagkaunawa mo sa Diyos. Ang utos, we should grow from glory to glory. Ang dami-daming dapat malaman. Huwag kayong makontento sa konti, sa spoon feeding. Every Christian has an obligation and a privilege to study the Word of God by herself, by himself. To read, to hear many things, to screen what he hears, to consult with people who are reliable in terms of their knowledge, training, experience, and actual track record para mabalance ang ganyan mga bagay. Gaano karaming beses mong nababasa halimbawa ang mga verses sa Bible every week? At gaano karaming beses mong napapanood sa TV na bumili ka dapat ng ganitong sabon? Alin ang mas madalas? Alin ang mas natatanim sa ating utak? Ano ang mas natatandaan? Ang mga detalye ba tungkol sa biblical teaching? O birthday ng artista? O ganito at ganong chismis? Kasi yung nadidinig mo, nagiging ganun ka. Kaya pinipili ang nadidinig. Binibigyan ng mas malaking puwang yung salita ng Diyos. And of course, there's nothing better than sharing. You nourish the Word of God when you share it. The whole process. Nadinig mo, dapat madinig din mula sa'yo. Ipinabasa sa'yo, dapat maipabasa mo rin. Tinuruan ka, dapat ka rin makapagturo. Ika'y bunga ng kung sinong tao na naglingkod sa Diyos, kaya ka nadala sa Panginoon. O a team of people, maybe working together or working separately, but still a team, ang naging bunga, nagbukas ka ng isip, nakaunawa, lumago. You are a fruit of some people's work. Meanwhile, where and who are the fruits of your own work? Dapat ang tinatanggap natin sa Panginoon, ibinabalik natin sa Kanya, sinusuklian natin. At napakahalaga na mamunga. Only this type of hearer, of soil, enjoys spiritual fruits of peace, serenity, stability and strength, and joy. Ang bunga ng Espiritu, may outward. Tao na danila mo sa Panginoon, bunga yan. Talagang malinaw na bunga yan. Kahit hindi ikaw ang mag-isang nagdala dyan, ikaw, yung kaibigan niya, kung sino-sinong nadinig niya, nagkatulong-tulungan, team kayo, bunga yan. Yung pagbabago ng ating asal at pagganda nun, bunga yun. Yung nagiging outward manifestations of our faith, our language, our behavior, bunga yun. Pero may panloob din na bunga. At ito mahalagang mahalaga. Payapa ang loob mo, bunga yan nang naintindihan mo ang salita ng Diyos, kinain mo, na-absorb mo, ang bunga niyan, peace. Pag tunay na nakababad ka sa salita ng Diyos, inuunawa, tinatanggap, sinusunod, ina-appreciate, itinuturo sa iba, ang isang mahalagang bunga niyan, kapayapaan. At hindi ka makakarating doon kung hindi mo gagawin yung prosesong ating sinasabi. Tining ng loob, tibay ng loob, at isang malalim na kaligayahan, more than happiness, joy. Bunga yan. Yun ang nakakaranas yan, ang makakapagpatatungo nga. Bunga yan. Bakit gano'n? Nawalan ka na ng trabaho? Namatayan ka pa ng mahal sa buhay? May sakit ka pa? Bakit ka payapa? Bakit ka tahimik? At may joy ka pa? Bunga yan ng pagbubukas ng puso sa salita ng Diyos, pagtanggap, pagsunod dito, at pagtuturo nito sa iba, yan ay bunga. At according to statistics, 1/4 lang ng mga nakakarinig ang makakaranas ng bunga na yon. Kaya yung iba nagtataka, bakit ang tagal-tagal ko na pong Christian, wala pang nangyayari sa buhay ko? Baka type 2 ka. Bakit ganun po? Hindi pa ako payapa, ang gulo-gulo pa ng isip ko. Anong type ka kaya? Kasi kung type 4 ka, may bunga ka. In fact, yan ang tinatawag sa Galatians na fruit of the Spirit. Because the Word of God dwells richly in you, it cannot help but grow and bear fruits. Parang nung marami sa atin, maliliit pa lang tayo, tinatakot ka, pag nilulun mo yung buto ng santol, ano mangyayari? Tutubo, lalabas ang mga tanga sa ating mga tenga at ilong. Kung bakit naman napakasarap lulunin yung buto ng santol. Malaking temptation talaga. Pero nakakatuwa yung illustration na yun kung gagamitin mo sa Word of God. Pag lumulun ka ng Word of God, tutubo, maglalabas sa tenga mo, sa salita mo, sa buhay mo, sa bibig mo yung mga bunga nun. Kaya halatang halata yung hindi talaga
tinutubuan ng salita ng Diyos, walang kabunga-bunga. Outward and inward. Konting takot, takot na takot. Konting alalahanin, ninenervyos. Marami nang ang blessing, reklamo pa ng reklamo, hindi mo rin mag-appreciate. Walang spiritual fruit. And it is easy to trace, why not? Kasi hindi talaga lumulubog, naguugat, tumutubo at namumunga ang salita ng Diyos. It's not enough to hear. You should hear to the point of understanding. And it is not enough to understand in the mind. You should understand to the point of obedience. And it's not only enough to obey mechanically, but to obey with joy, with conviction. Then and only then will you arrive at a level of spirituality where you can say, how wonderful are your laws, O God. How beautiful are your words. Hindi pag nakakita ng word of God, ano ba yan? Hirap na masundin yan. Ano ba yan? Puro reklamo. Pero pag dumating ka sa point na, tama po kayo, Lord. Tama talaga kayo. Ibig sabihin ng sinunod mo. Kaya ka nakarating sa punto ng nagkaroon ka ng kaliwanagan. Enlightenment. So be a good soil. Not only to the Word of God, although that's the most important. But let's bring it closer to daily life, mga kapatid. In the same idea, in the same light, be a good soil to good ideas. May mga magagandang ideya. Paano magtatanggal ng uling sa puwet ng kawali? Aba, ang gandang ideya to, ha? Be a good soil to it. Absorb it, understand it, follow it, and say, tama nga ito. At di ba, pag nakadiscover ka ng ganyang mga lihim, ipopost nyo agad sa Facebook, share nyo agad, sasabihin mo agad kung kani-kanino, alam mo ba magtanggal ng mga uling sa puwet ng kawali? Kasi good idea eh. Inabsorb mo. Alam mo ba kung paano magpatanggal ng pagbahing all the time? How will you stop sneezing? Paano ba talaga magtanggal ng mga mantsa ng damit? Maraming mga good ideas in life. At yun, tulad ng pagtanggap natin sa salita ng Diyos, dapat din bukas ka, marunong kang sumuri. At kung talagang maganda, palaguin mo hanggang magbunga. Napakaraming dapat natututunan. You should always be open to good ideas. Change happen only when you change your mind. When a person changes her mind or his mind, may kasunod na changes sa buhay nun. Hindi pwedeng hindi. Tulad ng, pag nagpasya kang, ayoko na sa boyfriend kong ito, napatunayan ko, irresponsable. May mga kasunod yun. Makikipagkalas ka, lalayuan mo siya, magiging open ka sa ibang possibilities. But first, you have to change your mind. And good ideas should be welcome so that we can change from less than good ideas or bad ideas to good ideas. Sabi sa Proverbs 5:1, my son, pay attention to my wisdom. Turn your ear to my words of insight. At merong words of wisdom. Kahit labandera, kahit janitor, may mga area of life na nadiskubre niya yung wisdom doon na hindi mo nadidiskubre kahit ikaw ay doktor o lawyer o engineer. Kaya dapat willing kang magbukas ng iyong tainga sa mga tao. Lalo yung mga taong may track record of success and fruitfulness in their chosen fields. Nakikinig ka dapat. Hindi yung nagsasalita pa lang ang kapwa mo, nire-reject mo na. Tinatapos mo yung sentences nila, ikaw ang tumatapos para ikaw ang bida. Pagka may na nga nag-uusap, merong dinner, ikaw ang bangka ng bangka, ikaw ang salita ng salita. Nung nag-uwian, kung may natutunan sila sa iyo, panalo sila. Pero wala ka natutunan sa kanila, talo ka. Dapat bukas ang isip. Nakikinig. Be a good soil to good deeds. Pag may ginawa sa inyong mabuti ang kapwa, kailangan kayo maging good soil, mga kapatid. Ginawan mo ka ng mabuti, tutubo ito, magbubunga ng marami ring mabubuting gawa, at ikaw ang unang-una kong susuklian ng mga bunga ng mabubuting gawa. At tulad ng ginawa mo sa akin, na ginawan mo ko ng mabuti, kahit wala akong ginagawang mabuti sa iyo, gagawa ako ng mabuti sa iba para matanim din sa kanila ang kabutihan kong ginawa. At kung magpapaka-good soil sila, magbubunga rin yun, gagawa sila ng mabuti sa akin, susuklian nila ako, at gagawa sila ng mabuti sa iba. Whenever you do something good, you actually accomplish many things. Number one is, you did not do something bad because you can do only one thing at one time. Kaya pag may ginawa kayong tama,
Praise God and congratulate yourself. Dahil sa paggawa nyo ng tama, hindi kayo nagka-chance gumawa ng mali. So gagawa ka ng tama. Importanteng ginagawa natin yan. Isang bunga yon, hindi ka nakagawa ng mali. Naging busy ka kasi gumagawa ka ng tama. Kaya yung present ka sa school, sa classroom, ang ganda ng ginawa mo kasi kung hindi ka present doon, absent ka. Obvious ba yun? Hindi ka lang sa hindi present, naging absent ka pa. At hindi ka lang naging absent, malamang naglakwatsa ka pa. Kanina lang may natanggap ako sa Facebook, Tito, meron po akong nabuntis. Ayaw niya pong pakasal sa akin, ipapa-abort na lang daw niya ang bata. Sabi ko, bakit babuntisan kayo ng buntisan? Hindi pala kayo nagmamahalan. Kasi hindi kayo gumagawa ng tama sa oras na ito, ang nagagawa nyo tuloy mali. You should be busy doing good things, so you lose energy and time and space to do bad things. King ang tao pag may ginawang tama, accomplishment na yun eh. Kahit pag sabi mo, anong napala mo sa paggawa ng tama? Wala namang bunga. Hindi pwedeng walang bunga yan. Hindi pa lang natin nakikita. Pero may immediate bunga na yan. Hindi ako gumawa ng mali. At ayaw pa bang bunga yun na instant? Remember mga kapatid, ang daming gumagawa sa atin ng mabuti. Nakakatanggap tayo ng kabutihan. Good soil ba tayo? O tayo yung ginawa ng mabuti, baliwala lang, parang yung type number 1 na soil. O ikaw naman yung ginawa ng mabuti, tuwang-tuwa ka, pero mamaya, wala na, nakalimutan mo na, namatay na yung gratitude mo. O ginawa ka ng mabuti, pero bukas may nagawang hindi kagandahan, may kompetisyon na yon, parang yung mga tinik, ang nanalo na yung tinik, ang natandaan mo na lang yung hindi niya magandang ginawa, nilimot mo na yung maganda. Kahit sa anong larangan ng buhay, ma-apply mo yung kwento ni Jesus eh. Kaya napakaganda. Lagi mong iisipin, am I a good soil for good deeds? And also a challenge is to be a good soil for good people. Binibigyan tayo ni Lord ng mabubuting taong dumadating sa buhay natin. Paano natin sila patutubuin sa ating buhay? By emulating their good deeds, by imitating their goodness, by letting their virtues affect and infect us. Pag may mahusay na tao, huwag kayong papayag na hindi kayo mahawahan. Ang husay pala niya eh. Ang husay niya magluto, dapat mahawahan ka ng husay na yun. Magpapaturo ka. You will take the position of a student. You will be humble and you will learn. Hindi ang yabang-yabang mo, hindi ka na maturuan, you will never learn. Pagka merong taong ang husay naman niya sa ganung larangan, kitang-kita mo, be a student of that person. Learn at the feet of that person. Kailangan merong mga ganun tayo. Kasi ang kabutihan ng Diyos, iminumudmud niya sa maraming tao, kaya bawat isang tao, may mapapala ka dyan. Kahit hindi siya relihiyoso, bine-bless din siya ng Diyos. Because, sabi nga sa Bible, God sends His Son, both the sunshine, no? Both on the good and the bad. God lets the rain fall down on both good and bad people. So, hindi lang mapakita mo sa church, yung good, marami ding good, wala sa church. Learn. Be open. Be a good soil in any area. Pag umattend kayo ng isang seminar, bisa pinapadala pa kayo ng kumpanya, pinagbabayad pa kayo ng plane ticket, oras mo, bayad na oras. Are you a good soil? Do you really learn? At yung kumpanya mo ba may napala for sending you? O matapos mong matuto ng matuto, nilayasan mo na yung kumpanya, sa iba mo na ginamit yung natutunan, that is ingratitude. Dapat yung nagtatanim sa iyo, papaanihin mo yan. Dapat sobra-sobra pa. Dapat panalo sila for having done good to you because you will outdo them. That is the child of God. Dapat ang mga tao sobrang pinapalad pag nag-cross sa mga landas natin. Hindi yung sinawimpalad sila dahil nakilala ka. Dapat napakasarap at nakilala ka dahil nagiging blessing ka sa kanilang buhay. Saan sa ang larangan ng buhay natin ma-apply ang katuruan na ito ng Panginoon? Ama namin, papasalamat kami na punong-puno ng karunungan ang Biblia. Patuloy niyo kami bigyan ng mata para makita yung dapat makita. Tainga na bukas sa dapat marinig. At mga paang handang sumunod sa mga yapak na yung anak na si Jesus. Ngayon pa lang, ipakita niyo sa amin, Lord, kung aling uri ng lupa kami o baka a mixture of 1 and 3, of 2 and 4. Nawa maging pure kami para hindi nakakalito. Maging malinaw sa amin kung sino kami at kung anong gusto namin mangyari sa aming buhay para madakila namin kayo, mapasalamatan, and people will see our good works and give glory to you. Turuan niyo po kami.
saan panglarangan ng buhay kami dapat maging good soil. Kung kami ba yung mga anak, pinag-aaral lang magulang, ginagastahan, pinagmamalasakitan, are we good soils? Nagbubunga ba kami ng diploma? Nagbubunga ba kami ng good grades? Nagbubunga ba kami ng learning? At kung kami mga asa-asawa ng aming mga kabiyak, anong bunga ang binibigay namin sa kanila? Nawa, Panginoon, bunga ng katapatan, pagmamahal, bunga ng kabaitan. Anong uri kami ng mga magulang? Anong uri kami ng mga kapitbahay at kaibigan? Anong uri kami ng mga church members? Nawa, Panginoon, makita nyo sa lahat ng ito, dahil si Kristo ay nasa aming puso, we are more than conquerors, and that we become excellent soils, so that whatever you plant in us will bear fruit and will give glory to you.